pumuli na sa harap nyo. Ano po ay, siyempre, binabati ko rin po yung mga nasa Zoom. At nagpapasalamat po ako dahil ako yung napili ng Panginoon bilang magbigay ng exhortation. Muli ay dadako tayo sa ating banal na espiritu. Sabi rito sa pamagat ay ang banal na espiritu ng Diyos ay nasa akin. Sabihin nga po natin sa ating mga sarili, nasa atin po ba banal na espiritu ng Diyos? Amen. Amen? Naniniwala po ba tayo? Hindi po yata naniniwala yung bawat isa. Sabihin po natin uli, ang kinin po natin ng banal na espiritu ay nasa buhay natin. Ano po? Dahil, bakit po? Kasi alam na natin kung bakit tayo nandito. Dahil po ito ay sa ating Panginoon. Ano po? Nandito tayo upang magpuri. Yan po ay isang pamamalakad ng espiritu sa buhay natin. Dinala tayo dito ng Diyos dahil sa gabay ng banal na espiritu ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Sabi po sa verse, sa Galatians 5:17, sabi po dyan, ay sinasabi ko na magsilakad kayo ayon sa espiritu at hindi nyo gagawin ng mga pita ng laman. 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag niyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, at patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon, na may gabay ng iyong banal na espiritu sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ay muli, Panginoon, ay muli kami nagpapagamit. Ako, Panginoon, ay gamitin mo, Panginoon, sa pulpitong ito, Panginoon. Hindi ang aking sarili ang maitaas, kundi ang iyong kaluwalhatian lamang ang makita, Lord, sa araw na ito, Lord, sa aking mensahe. Lord, na ibinigay mo, Panginoon, para sa akin. Lord, sa iyong verse, Panginoon, na nandito, Panginoon, na maihayag sa iyo, Panginoon, sa iyong mga kapatid, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, ay muli, Panginoon, ay pasalamat po. Sabi rito sa verse ay sinasabi ng Panginoon, no, sa atin. Ito ay ni Pablo. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa espiritu at hindi niyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu. So, sabi po rito, ay tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo una ay lalakad. Sabi rito ay magsilakad. Paano po ba tayo lalakad sa piling ng Panginoon? Ito po ay kagaya ng ginagawa natin ngayon. Na po, tayo po ay nagsimba. So, hindi po tayo nagsimba para makita yung ating mga kapatid. Hindi po tayo pumunta rito upang kumain. No po, hindi po tayo pumarito upang may makita, may makinig lamang. Hindi po, ito po ay isa sa puso natin. Lalakad po tayo na nagaling sa Panginoon ang mga dapat gawin natin sa ating buhay. Sabi rito sa 1 Corinthians 6:17, sabi, ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. So, naniniwala po ba kayo doon? Kaya nga sabi ko sa inyo, banal na espiritu ay nasa atin. So, kung tayo po naniniwala na may banal na espiritu sa ating buhay, siya po, Panginoon, siya po na ang Panginoon ay kikilos sa ating buhay. Nakikita po natin yan sa ating mga gawa. Dahil po, sabi pa rito, ay meron na tayong pagpipigil sa mga bagay na di nakalulugod sa Diyos. So, meron na po tayong pag-control sa ating sarili. Yung self-control po, ito po yung pinakahuling biyaya ng banal na espiritu sa buhay natin. Ito po ay biyaya ng Diyos para sa atin. So, yung pagpipigil po sa sarili ay sinasabi na huwag na tayo magpapatuloy sa mga dati nating gawa na hindi nakalulugod sa Diyos. Sabi nga po ay natututo tayo sa mga bagay na tama, hindi na sa mga mali. Kung noon po, kung napansin nyo, ang buhay natin ay wala tayong pakialam kung makagawa tayo ng mali. Kasi hindi pa tayo nagpapasakop sa banal na espiritu ng Diyos sa ating buhay. Hindi pa natin naririnig ang salita ng Diyos. Hindi pa natin kilala ang Panginoong Hesus sa ating buhay. So kapag tayo po ay walang pagkakilala sa ating Panginoon, ay mahirap pong maunawaan kung anong banal na espiritu sa ating buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Dapat naniwala po tayo na kung ang banal na espiritu ay kumikilos sa atin, nakikita sa ating buhay na ang Panginoong Hesus mismo ang nagpatotoo niyan sa atin. Bago po umalis ang Panginoon, nag-iwan po siya ng mediator o gabay para sa atin. At yun po ang banal na espiritu na nagtuturo sa atin. Sabi rito,
makikita mo ang banal na espiritu na kumikilos sa buhay mo kapag ikaw ay marunong ng manalangin. Totoo po ba yan? Tayo po ba'y marunong manalangin dito? Amen. Dapat po alam natin po yung pananalangin. Yan po yung isang pinaka magandang dahilan ng kaugnayan sa Panginoon. Kasi po ang paglapit natin sa Panginoon ay dinadaan natin sa pananalangin. Kung napansin niyo po, tayo po ay umawit. Yan po ay isang gamit ng pananalangin para sa ating Panginoon. Nililinis po ang ating puso. Sabi rin po rito, ay meron na tayong mga kaalaman. So, ang banal na espiritu ay nagtuturo po sa atin. Lahat dito. Para patungkol sa Panginoon. Nalalaman po natin, tinuturo po dito yung mga pastor, tinuturo po rito yung banal na espiritu sa buhay natin. Kung makikita niyo po at nabasa niyo na yung kwento ng ating Panginoong Hesus, nung bago siya nagturo, bago niya ginanap ang ebanghelyo, dinigay sa kanya ng Diyos, pumunta siya kay Juan para magpabautismo. Dito po makikita natin yung banal na espiritu ng Diyos. Ito po isang kwento na galing sa Biblia na totoo. At alam ko po na alam natin ito. Ang Panginoong Hesus po ay nagpabautismo. At nung nagpabautismo ang Panginoon, nung umangat siya sa tubig, kung napansin niyo po, ay bumukas yung langit. Bumaba yung banal na espiritu ng Diyos. Yung nag-anyong kalapate. Hindi po ba? So, isang persona po yun. Tapos, sumunod po, ay nagsalita ang Diyos sa buhay ng tao nang sabi ay, ito ang anak ko na lubos kong kinalugdan. So, yun po ang Diyos Ama. Yung nagbibigay ng patnubay ang Espiritu. Ganun din po ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Upang hindi tayo maligaw at magpatuloy sa paniniwalang tinuro sa atin ng Panginoong Hesus nung nandito siya sa lupa. Yun po ang gabay ng banal na Espiritu sa buhay natin. Yung makilala natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Sabi rin po rito, hindi na ang ating mga sarili ang nasusunod. Sabi, hindi na ang ating mga sarili ang nasusunod. Sabi rito sa Romans 8:14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila na ang mga anak ng Diyos. So, kung tayo po naniniwala na anak tayo ng Diyos, hindi na po yung ating sarili ang nasusunod. Malimit po yung mga gusto nating gawin na akala natin, yun yung tama, yun yung akala nating na nararapat na para sa iba o para sa Diyos, ay hindi po. Kasi dapat po ay idadaan muna natin sa pananalangin, sa patnubay ng banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ganun po ang paniniwala dapat natin ngayon bilang may banal na Espiritu sa buhay natin. So tanong ko lang po ulit, alam po ba natin ang banal na Espiritu sa buhay natin kung paano kumikilos? Amen. Dapat po alam natin. Kasi kung di po natin alam, hindi po tayo magpapatuloy sa paglakad. Di po tayo makakapunta rito. Di po tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Bakit to? Kasi pag nagsalita dito ang mga pastor, nagturo, hindi po natin mauunawaan yan kung wala tayong gabay ng banal na Espiritu. Amen? So, dapat alam po natin yan. Sabi rito, sabi nga rin, ay matuto tayong sumunod. Ano po ba yung pagsunod? Hindi po gaya ng ating mga magulang na tayo inuutusan, bumili ka ng bagay na ganito, susunod tayo. Ito po ay sa bata lamang tinuturo yung mga ganong bagay. Mahalimbawa lang po. Sa atin po, bilang nakakilala na sa Panginoon, ay meron po tayong pattern na sinusunod. At yun po ay ang Biblia. Lagi po tayo magbabasa ng Biblia, makikita po natin kung paano sumunod. Dahil po, sa banal na Espiritu, mauunawaan natin yung mga bagay na meron sa Biblia, sa salita ng Diyos. Meron din po tayong dapat natututunan sa ating mga pagtuturo. No? Meron po ba tayo natututunan sa mga pagtuturo dito ng pastor? No, ng mga kapatid na tumatayo. Dapat meron po. Kami po nag-aaral kasi tinuturuan din po kami. Ganun din po sa atin. Bilang isang anak ng Diyos, sabi nga po, diba, ay tayo ay mga anak ng Diyos. Po, anak ng Diyos. Nung tayo po ay maliliit pa, sa side ng ating mga magulang, ay pinag-aral po tayo. Bakit? Tayo po ay mga anak. Yun nga pong
hindi tunay na anak, pinag-aaral. Yung pa kayang anak, no, pinag-aaral ng kanyang magulang. Tayo po ay anak ng Diyos. At dahil sa gabay ng banal na Espiritu, ay nauunawaan natin kung paano tayo naging anak ng Diyos. Dapat alam po natin yon. Amen. Sabi rito, uli, sa conclusions, sabi nga po rito, sa 1 Corinthians muna, Jai, 6:17, ayan sabi, ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang Espiritu. So, ulitin ko po na ang banal na Espiritu sa buhay natin ay kaisa natin. Lagi po natin tandaan yan, para po itong isang pag-iensayo ng isang atleta. Ganun po ang banal na Espiritu sa buhay natin. Siya po yung nagko-coach sa buhay natin kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin para sa Panginoon. Sabi nga po, ulit, sa Romans 8:14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Maniwala po tayo, ang kinin natin na tayo yung mga anak ng Diyos. Dapat alam po natin yan. Hindi po tayo anak sa labas. Tayo po ay anak ng Diyos. Pinapasok lang po tayo sa loob. Amen? Amen po. Yun lang po. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ay patuloy kami lumalapit. Lord, at nagpapalili sa iyo, Panginoon, sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Lord, ay patuloy kami, Panginoon, nakikilos, Panginoon, sa iyong mga gawa na itinuro sa amin, Panginoon. Ito po ay dalangin namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.